Alam nyo, pag nakakita tayo ng ginto, ang unang pumapasok sa isip natin, di ba? Yaman, karangyaan, ganda. Pero may isang presyo yan na hindi natin nakakita. Isang presyo na hindi pera ang bayad, kundi kalusugan at minsan mismong buhay. Ngayon, yan ang ating tatalakayin, itong nakatagong krisis pangkalusugan sa mga small-scale mining communities dito sa Pilipinas. Siyam na po. Anong ibig sabihin ng numerong yan? Well, ito ang nakakagulat na katotohanan. 90 times, yan daw ang mas mataas na panginib na mamatay ang isang babae na nagtrabaho sa mga small-scale gold mine dito sa Pilipinas kumpara sa mga lalaki. Grabe, di ba? 90 times. Talagang nakakaalarma tong data na to at pinapakita nito kung gaano kadelikado ang industriyang ito lalo na para sa kababaihan. Okay, so saan ba natin to particular na nakikita? Dadalhin ko kayo ngayon sa Camarines Norte, sa bayan ng Paracale at Jose Panganiban. Alam nyo, matagal nang kilala ang mga lugar na to bilang mga gold town. Pero sa likod ng kumikinang nakasaysayan na yan, mayroong isang modernong trahedya na nangyari araw-araw sa mga minero doon. At isa sa mga pinakadelikadong ginagawa nila doon, yung tinatawag na compressor mining. Ipinagbabawal na to pero ginagawa pa rin. Isipin nyo to, sisisid ka sa isang malalim, madilim at maputik na hukay sa ilalim ng tubig. Ang tanging bumubuhay sa'yo ay isang manipis na hose na konektado sa isang diesel compressor sa ibabaw para sa hangin. Napakadelikado. At yan pa lang ang isa sa napakaraming panganib na hinaharap nila. So ito yung mga pag-uusapan natin. Titingnan natin yung presyo ng ginto, yung mga hindi nakikitang panganib, kung paano sinisira ang baga, anong nakikita sa loob, paano ba ginagamot ang sakit na walang lunas, at syempre yung epekto nito sa buong komunidad. Simulan na natin? Okay, may dalawang pangunahing kontrabida sa kwentong ito. Pareho silang invisible, hindi mo makita, pero grabe ang pinsala. Sila ang elemental mercury at crystalline silica. Itong dalawa yung direktang sumisira sa kalusugan ng mga minero at ang atake nila malubha at pangmatagalan. So paano sila nalalason? Dalawa ang daan, pero isa lang ang pasukan, yung paghinga. Una, yung mercury o asoge. Pag pinoproseso yung ginto para ihiwalay sa bato, ginagamit to ng mercury. Yung singaw, yun yung nalalanghap. Pangalawa, yung silica. Galing naman to sa alikabok. Yung pinong-pinong alikabok mula sa dinudurog na bato na may ginto. Magkaiba yung source pero parehong pumapasok sa baga. At ito yung mas nakakatakot. Yung proseso ng pagsunog para paghiwalayin yung ginto at mercury, madalas hindi yan sa labas ginagawa, kundi sa loob mismo ng bahay nila. Minsan, sa kusina pa. Kaya yung lugar na dapat sanang pinakaligtas para sa pamilya, nagiging lason. At sino ang pinakaapektado? Siyempre, yung mga bata. Okay, so nalanghap na nila yung lason, ano na ang susunod na mangyayari sa loob ng katawan? Dito na natin makikita kung paano unti-unting sinisira ang baga. Isang mabagal pero sigurado. At ang target? Walang iba kundi ang ating mga baga. Ang pangunahing sakit na nakukuha sa silica dust ay tinatawag na silicosis. Basically, yung baga mo nagkakapiklat, nagiging fibrous. At ito yung pinakamahalagang tandaan nyo. Ang silicosis ay irreversible at walang lunas. Ibig sabihin, pag nagkapeklat na yung baga mo, apektado na yun habang buhay. Permente. So magkaiba pala yung atake ng mercury at silica. Isipin nyo ganito, yung mercury, parang apoy, biglaan, matinding pamamaga sa baga. Pero kung maagapan, pwede pang maapula. Sa kabilang banda, yung silica, parang bato yan. Dahan-dahan, pero unti-unti nitong pinapatigas at pinepeklat yung baga mo. At yung pinsala, panghabang buhay na. Walang atrasan. At hindi lang to teorya ha, may datos tayo dyan. Tingnan nyo to. Sa mga pag-aaral, lumalabas na isa sa bawat 4 na minero or 25% ay may abnormal na resulta sa breathing test o spirometry. At sa mga may abnormal na resulta, halos 3/4 sa kanila, 73%, ay may restrictive pattern. Ang ibig sabihin lang yan, naninigas na yung baga nila dahil sa peklat, hirap na silang huminga ng malalim at maluwag. So, paano ba ito nakikita ng mga doktor? Dahil hindi naman natin to basta-basta makikita sa labas, di ba? Dito napapasok yung mga high-tech na gamit tulad ng CT scans. Sila yung bintana natin para makita kung ano na ba talaga ang nangyayari sa loob.
Sa isang HRCT scan, kitang-kita talaga ang epekto ng silicosis. Yung isang healthy na baga, dapat madilim yan sa scan kasi puno ng hangin. Pero sa may silicosis, mapapansin mo yung sandamakmak na maliliit na puting tuldok or nodules. Yan yung mga piklat. At kadalasan sa itaas na bahagi pa ng baga sila nag-iipon. Meron pa ngang isang very specific sign na hinahanap ang mga doktor. Tinatawag siyang eggshell calcification. Imagine niyo yung balat ng itlog, yung itsura niya pag nabasag. Ganyan yung itsura ng calcium na namumuo sa paligid ng mga lymph nodes sa dibdib ng pasyente. Kapag nakita yan, malinaw na senyales yan na matagal nang na-expose sa silica yung tao. So kung walang lunas, anong gagawin? Dito na nagbabago yung goal. Hindi na pagalingin kundi pamahalaan. Ang layunin ay pabagalin yung paglala ng sakit at bigyan yung pasyente ng mas magandang kalidad ng buhay hanggat maaari. At ito yung kailangan nating tandaan. Pakinggan nyo to. Sa kasalukuyan, walang epektibong lunas para sa silicosis. Ang mga intervensyon ay supportive lamang. Ang sakit pakinggan, no? Supportive. Ibig sabihin, aalayan ka lang para makahinga, para gumaan ang pakiramdam mo, pero yung pinsala, andyan na yan, hindi na mabubura. Ngayon, para naman doon sa biglaang pagkalason sa mercury, may protocol dyan. Unang-una, kailangan tanggalin agad yung pasyente sa lugar na may lason, tapos bigyan ng 100% oxygen. Pangalawa, kung grabe ang tama sa baga, isasalang yan sa ventilator para tulungan huminga. At pangatlo, bibigyan yan ng mga gamot tulad ng corticosteroids para labanan yung pamamaga. Pero sa silicosis, iba ang usapan. Kasi pang matagalan ito, ang supportive care ay binubuo ng mga gamot para pabagalin ang pagpapiklat. Siyempre, kailangan itigil ang paninigarilyo at kumuha ng mga bakuna laban sa iba pang sakit sa baga. Mayroon ding mga procedure tulad ng whole lung lavage na parang hinuhugasan talaga ang baga at pag talagang end stage na, ang huling barahan na lang ay lung transplant. Ngayon, i-zoom out natin kasi hindi lang naman tutungkol sa isang pasyente. Ito ay krisis ng isang buong komunidad. Isang problemang panlipunan, hindi lang medical. At makikita natin dito, hindi pantay-pantay ang tama nito. May mga mas tinatamaan. Yung mga bata dahil sa compressor diving, yung mga babae dahil sa pagproseso sa loob ng bahay, at syempre, yung buong komunidad dahil sa kontaminasyon sa kapaligiran. Bawat grupo may sariling pasanin. At ang pinakamasakit sa lahat ay yung nangyayari sa mga bata. Isipin nyo, may mga 9 na taong gulang pa lang sumisisid na. Dahil bata pa sila at matindi yung exposure nila, nagkakaroon sila ng accelerated silicosis. Mas mabilis, mas malala yung sakit. Minsan, teenager pa lang sila, grabe na ang tama at ninanakaw nito ang kanilang kinabukasan. At hindi pa dyan natatapos. 4 na beses. Tandaan nyo yan ha, numerong yan. Ganyan kataas kang tsanse ng isang minerong may silicosis ay magkakaroon din ng tuberculosis o TB. At pag nagsama yung dalawang yan, ang tawag dyan silicotuberculosis, isang napakadelikadong kombinasyon. Kaya sa susunod na makakita tayo ng ginto, baka dapat nating itanong, kung ang presyo nito ay kalusugan, kinabukasan at buhay ng tao, sino ba talaga ang nagbabayad? Hindi ba't sila? Ang mga minero, ang kanilang pamilya, at ang kanilang buong komunidad? Isang bagay na dapat nating pag-isipan.